Sinabi ng Pangulo kahapon na ang edukasyon ang nangunguna sa kanyang administrasyon. Kaugnay niyan, makakapanayan po natin si Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 Executive Director Carol Marquis. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning, Ms. Connie. Thank you for having us to talk about the son of the President yesterday. Yes, sir. Ito nga po, satisfied po ba kayo sa mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA pagdating po sa education sector naman? Of course, we are glad na sinabi pa rin ng Pangulo, inulit niya na priority niya, pinakamataas na priority niya ang education, tulad ng sinabi niya last year sa SONA. Tapos welcome din naman yung expanded career progression na na-promote na yung mga teachers natin finally, na dati ay 12 years. Tapos sinabi din niya yung importance ng TVET at ang kalagahan ng skills development kasi magandang pag-enlighten yan sa ating kabataan. Pero syempre, may mga hinahanap tayong sagot. Yes, na-expand po natin ang school-based feeding program, pero na ang ugat po nito ay stunting sa first 1,000 days, so 0 to 2 years old. At doon po medyo kulang pa yung atensyon at talagang trabaho natin. Nakita po natin for the first time in decades, umakyat ulit ang stunting rate natin to 25%. Ang mahirap po sa stunting, irreversible ito pagdating sa damage sa cognitive development. So maganda na lumalawak yung mga feeding programs, pero yung first 1,000 days, ito po ang pinakamahalaga pagdating sa nutrition. Ikalawa, hinahanap din po natin, and we were looking forward to hearing more of the President's directions when it comes to illiteracy kasi we are still in a learning crisis. Lumabas po sa datos ng DepEd na yung grade 11 noong February, 88% of them are struggling readers, still cannot read for their grade level. So ano yung plano, direksyon, ano yung urgency natin para maiayos ito at matulungan ng ating mga estudyante? Doon po medyo naghahanap pa po tayo ng sagot. You've mentioned yung first 1,000 days ng isang bata ay napakahalaga para hindi magkaroon ng stunting dun sa growth nila. Yes. And this is a whole government approach. Ano ho ang tulong na ibinibigay naman sa inyo ng DOH patungkol po dito? Yung DOH po, kausap natin for several months. Actually, halos isang taon na tayo nag-uusap. Pero sa totoo lang, kailangang umupo ng sama-sama ng DOH, NNC, DILG at ng DSWD at DepEd para talagang kumpunuhin yung iba't ibang aspeto nito. Kasi malaki nito, bahagi sa DOH at NNC, tapos yung mga LGUs. Pero nung kausap po natin sila, marami pa rin confusion. Sino ba ang bibili? Sino ba ang gagastos? Sino ang magpo-procure? Sino ang magbibigay sa mga bata at mga magulang? Paano hahanapin yung mga magulang? Marami pang question mark sa implementation ng batas. Kaya marami pang kailangang gawin ang DOH para tutukan ito bilang chair ng National Nutrition Council. Oo nga po, itong checklist po ninyo kasama sa hindi ho nabanggit yung konkretong aksyon para mabawasan ang admin work ng mga guro. Hindi pa rin ho ba yun nare-resolba? Kasi apart from this issue with DOH din, and then ito pa ho yung sa guro naman. Opo. Yes, ma'am. To be fair, marami na pong nagawa yung administration na sa ngayon, sa taong ito, bawat school may isa ng admin officer na tutulong sa mga teachers at principals. Pero isa lang po yun per school. So kulang na kulang pa yan, lalo na sa mga malalaking schools na talagang maraming estudyante, maraming paperwork. So yung mga teachers na kausap po natin, hinihintay pa talaga nila na maramdaman yung buong ginhawa sa pamamagitan ng pagdulot ng admin officers or pagpapadala ng admin officers, tapos yung pagbabawas ng school forms mula 174 school forms naging 75. Pero ang sabi ng mga guro, medyo madami pa rin daw. So yung mga kailangan nating siyasatin, alin bang mga forms ang talagang medyo mabigat gawin ng mga guro? Kasi sinasabi nila, hirap pa rin sila at hindi pa rin makapag-focus sa pagtuturo. Okay, so sa nalalabing 2 taon po ng Pangulo sa pwesto, nakikita ho ba natin na talagang mapapatupad pa kaya any of these programs po na nakakakaroon po kayo ng challenges? Yes, we are hopeful because of obviously with the hard work of DepEd, Ched TESDA, and the commitment of the President, and also the strong support for education in both houses of Congress. Talagang pinakamataas na budget para sa edukasyon this year. Tapos wala pong tigil yung trabaho ng maraming leaders natin tungkol sa edukasyon. Ang sana lang po, talagang tanggapin natin, hindi business as usual. We need to work with urgency. Kailangan mas bumilis pa po sa implementation kasi napakarami po nating hinahabol. Dekadang mga problema ang hinahabol natin pagdating sa stunting, pagdating sa illiteracy, pagdating sa pagde-deliver ng textbooks para sa bawat estudyante na hinahanap pa rin po ng ating mga teachers at ng mga mag-aaral. Yung Inclusive Education Act tsaka yung anti-bullying, lalo na po dun sa balita nga po na pinakita kanina about yung school violence tsaka yung bullying na nangyayari sa schools.
hindi pa rin po fully nai-implement yung revised guidelines ng Anti-Bullying Act. So inaasahan po natin na sana mas lumalim at talagang maging epektibo yung implementation nito para maging ligtas ng mga lugar ang ating paaralan. Alright, marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin. Thank you, Ma'am Connie. Salamat din po sa lahat ng nakikinig at champions ng edukasyon. Yan po naman si EDCOM 2 Executive Director Carol Marquis.